We are now live. Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, kumusta kayo diyan? Mabuti po at magandang araw sa inyong lahat, saan man dako ng mundo kayo naroroon. Okay, tayo ay nasa episode 215, 215 na ang ating mga natalakay na bilang na episode, kapatid na Jeriel. Yan, napakarami na nating na-share sa mga taga-subaybay natin, sa mga nakikinig at sana po meron kayong natututunan linggo-linggo kapag kami nagse-share sa inyo ng maaari ninyong maging pananampalataya. Ano po, ito po'y mahalaga sapagkat ito yung relasyon ng tao sa Diyos. Batay sa nakasulat sa Biblia, sa banal na hindi ho batay sa interpretasyon namin. Kasi yun naman talaga nakasulat, eh. Wala na hindi natin dapat interpretasyonan yung pahayag ng Diyos, kapatid Neri. Hindi natin dapat na, ano ba, interpretasyon dito. Dahil ang Diyos naman, diretsa ako magsalita, eh. Di ba? Maliwanag ang kanyang pahayag. Maliban na lang sa mga matalinghagang paraan na katulad ng ginawa ng Panginoong Yahusya. Kaya kailangan natin talaga ang patnubay ng Espiritu Santo sapagkat ayon sa unang Juan 2, ang sabi, ang Espiritu Santo ang siyang sa ating gagabay, ayun ang magtuturo ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Yeah, kaya So, po dapat talagang magsaliksik ang tao, mag-imbestiga kayong mabuti, sapagkat kung ano yung pinaniwalaan nyo, 100%, kahit ano po yan, ang paniniwalaan ng tao, magiging totoo yan. Kahit kasinungalingan, kapag pinaniwalaan ng tao, 100% totoo na yan sa inyo. Pero tam totoo kaya talaga yun sa Diyos? Di ba? Yan ang dapat mm. na maintindihan ng tao. Ngayon, bago natin basahin kung ano yung katanungan, tayo muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, minsan pa na kami po ay nagtitipon, hindi man sa isang lugar, sa pamamagitan po ng teknolohiyang ginagamit po namin. Salamat po ng marami sa iyo sapagkat natutupad ang mga hulang noon pa ay sinabi mo na magaganap sa mga mahuling araw. Kaya kahit kami po, Panginoon, ay nasa iba't ibang lugar, sa pamamagitan po ng ganitong teknolohiya, nakakarating po ang mga salita mo sa iba't ibang panig ng mundo at natutupad ang iyong sinabi at maging na iyong bugtong na anak na ang mga salita mo'y ipangangaral sa lahat ng mga bansa sa kadarating po ang kawakasan. Sa aming pag-aaral ay samahan mo po sana kami at nubayin mo po kami ng Santong Espiritu upang kami matuto ng katotohanan at kami maialis sa lahat ng uri ng kasamaan, aral ng kasinungalingan upang kami makasunod sa iyong kalooban. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Ang lahat ay aming hinihiling sa pangalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Okay? Kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, mayroong sumigaw kanina. Sino man yon, bahala na yon. Okay? Anyway, sige. Anong ating papaksaintan na sasagutin sa ating episode na ito, kapatid na Henry? Ayan. What happened to some infamous religious cult leaders? Ano ang nangyari sa mga hindi gaanong kilalang leader ng kulto na relihiyon? Did they remain in power until the end? Namalagi ba sila sa kapangyarihan hanggang sa katapusan? Yan po ang ating sasagutin sa pamamagitan po ng Biblia at ng mga referensya. Kapatid na Jeriel. Opo. Yung palang salitang infamous. Sikat siya pero hindi siya mabuting ano. Yun yun. Sabi nga the word infamous means having a very bad reputation Yeah. or Bad. being known. Well known for bad quality or bad deed. Yan ang Yan. infamous. O nga, sabi rito, Mm. being known for a shocking, Ayan. disgraceful, or evil act. Yun ang pag-aaralan natin ngayon dito. Sino Yeah. ba yung mga infamous religious leaders na yan? Ayan, oo. Ito Ano nangyari diyan? Ayan, tanong 'Di ba karamihan naman sa kanila naging powerful sa kanilang organisasyon ano? Oh, yes, naku.
Talagang powerful yan. Pero nanatili ba silang makapangyarihan? Yun ang tanong. Mhm. So ito po yung mga yan. Sino humapasok agad sa isip nyo? Mamaya makikita nyo rito. Yeah. Naku, yan sikat na sikat yun eh. Ayan. Jim Jones sa Guyana. Jonestown, Guyana. Orchestrated mass suicide of over. Alam mo, meron pang pinatay ang buwisit. Senador, di ba? May naging biktima yan na senador eh. Tama ba yun, kapatid na Henry? Ano yung sumama doon sa, ano, sa, Oo. Yung pumunta doon para kausapin sila. Di ba? para i-negotiate, ano. Oo. Sino ba yung senador na yung na, o senador ba yun o congressman? Di ba? Di ba? Ayan eh. So yang si James Jones ay isa sa mga leader pero hindi siya infamous ano kundi kilala siya eh. 'Di ba kapatid na Jeriel, kapatid na Opo, Henry? pag sinabi po kasing infamous, ang ibig sabihin nun, kilala siya sa masamang gawa. Yun. Mm. Yun ang kahulugan nun. Yeah. Ngayon, ayan ay bukod kay Jim Jones, mayroon pa yata eh. Marami yan. Mhm. Mayroon pa ba tayong iba kapatid na Henry? Mayroon ako rito eh, si David Koresh. Tama ba yun? Branch Davidians. During the 1993 Wacos Massacre, Koresh preached invincibility and awaited the end times. Teka Yes, po, wait. Mm. si Jim Jones, naka-mute pala ako eh. No. Naalala nyo Hindi. kung anong ginamit nila para sa kanilang mass suicide? Oo, yan po yung masarap na inumin. Nako, masarap na inuming Kool-Aid. Yun. Alam nyo kung bakit? Yeah, Kool-Aid, ano? Paborito yan ng Oo. mga, ano, ng Mga mga bata. cool, hindi, ng mga cool. Kulto. Ito yung susunod, ayan po. Paborito ng kulto, Kool-Aid. Kasunod, si Marshall Applewhite ba? Ibang klase ito. Yung alam kong apple, green eh. Ito, white apple ha. Led mass suicide, 39 followers. Oh, dito yan eh. Natatandaan ko yan eh. Iniintay nila yung susundo sa kanilang spaceship, di ba kapatid na Henry? Parang Ano? merong ganyang pinangakuan dati na iniintay niya yung spaceship din eh. Sino ba sa ating tatlo yun? Meron ako naalalang ganun. Yung nga sabi eh, mas mabuti nga siguro kung ang magiging presidente ng Pilipinas ay miyembro Oh, ng relihiyon nila. yun. Ako, sabi niya, kung meron lang Hmm. akong spaceship, sasakay daw tayo lahat. Ayun, oh. Nabola tayo na. Ito yung susunod, oh. Oh, yeah. Ayan, nako, nakakulong yan. Buhay na buhay pa. Si Warren Jeff. Pero pinalitan na yan nung mataba. Ano pa pangalan nung mataba? Nahuli na rin yun. Nahuli na rin. Ayun, Nahuli na rin nakakulong yun. na. Put in Yung prison sabi for niya life. eh, siya daw ay inutusan nitong si Warren Jeff para Oo. humalili sa kanya. Ayun. Pero Diba, hindi lang totoo. sipin mo, naniwala yung mga business people mga matatalino. Pero Yung isa contractor pa, no? contractor, isipin mo yan, yung asawa niya, yung mga anak niya, ibinigay dyan sa kapalit ni Warren Jeff. Isipin mo Pero yan. alam niyo ba tong si Warren Jeff? Ang tatay niya, ang original na leader nung kanilang Yes, sila oo. nag-spin-off sila ng ng Latter-day, mali ang Latter-day spelling Saints o ko. ng Mormon. Mali pala yung Oo. spelling ko rito, no? Dapat Mhm. pala yan, FLDS. Sorry po. Yeah, FLDS. Sige, palitan natin. Kaya F fundamentally sila eh. Mhm. Umalis sila dun sa regular na LDS, yung Latter-day Saints, yung Mormon. Ayan. Bumukod. Nagtayo Kasi sila ng nga, sarili nila. dahil nga ang isa sa inalis yung paborito nila eh. Paborito ng tatay niya eh. Yung polygamy. Inalis ng Mm. Mormon yun eh, di ba? Mm. So, Oo. hindi, kailangan meron pa rin yan. Nagtayo ng sarili nila. Maipagpatuloy lang yung polygamous. Yung kahalayan. Oo. Kahalayan. Di magkasya sa isa. Ayun, nakulong na siya. Biro nyo, pakasalbahin itong si Warren Jeff.
Oo, inabuso yung mga ano, lalo na yung mga minors ano. O ito po yung susunod. exactly. Hindi pero dumating yung time na siya yung naging makapangyarihan sa kanyang kulto 'no, yung Yes. FD Oo, FLDS cult. FLDS, cult, yeah. Fundamental. Alam mo Ito kasi, yung susunod ang kapangyarihan niya talaga, isipin mo ba, ikaw magulang, ibibigay mo yung sarili mong anak para asawahin lang ng di umano'y propeta, di ba? Gano'n siya mm, kakapangyarihan, eh. Kasi nga, naniwala yung mga tao, eh. 'Pag mm, naniwala ang tao, kahit kasinungalingan, magiging totoo. Ayan lang yan, eh, yeah. magiging totoo yan. Para sa kanilang utak, di ba, sa kanilang isip, yun na yung Biro niyo 'tong katotohanan. si Warren Jeffs 'no, Mhm. ang kanyang, hindi naman siguro masamang word 'to 'no, hinihimas sa mga minor, ngayon hinihimas niya ngayon rehas. Ayan, at saka sa hinihimas ngayon dun, hihimasing ka diyan ngayon, oh, Oh, di ba? ito Kaya sunod, natutupad lang yung kung ano yung ginawa mo, yun din ang Yeah, gagawin sa'yo. sa'yo, eh, yeah. Yan lang ito yan, eh. naman 'no. Ito napanood ko yung documentary nito, yung para siyang nagtayo ng Ay, sa Portland yan, alam na alam ko yan brad, mm. nagtayo ng isipin mo lahat yan mula sa kanilang mga pera, pero matatalino yung mga ano diyan brother, yang mga Mm, naging miyembro diyan. At itong si Radnisi na yan ano, si Radnish, yan ang tawag diyan, no? mm, Indian yan brad. Isipin mo na ah, pasunod niya mga Amerikano, ha? na nagtayo siya ng nalimutan ko yung pangalan ng kanyang, kulto pero marami rin siyang naging followers sa ano, diyan sa Oregon Mhm. ano. Yeah. Pero ayun ang nangyari sa kanya, dumami rin ang mga followers niya at naging makapangyarihan pero in the end, nakulong Mhm. siya sa iba-ibang kaso at, na-deport. Yeah. Matindi yan, eh. Binalik siya sa Deported India at, sa India. pumanaw na siya ng some Patay na years. yan. Oh, dito naman, ano napapansin niyo 'no sa kanila, 'di ba dumating yung time na maraming naniwala, naging makapangyarihan, inabuso Mhm. yung kapangyarihan. Oh, Yeah. ito, kita niyo 'to marami rin napasunod 'to, eh, Yeah. Yan, si Torres. 'di ba? Magtayo siya ng kanyang kulto, yung branch ay mali na naman Hindi ang spelling ko, ano ba 'yan? Pasensya Yeah. na po, Ngayon, invisible lang yung ngayon Nabilin. siya at ang kanyang mga followers marami, may mga bata pa nga, eh. Alam niyo 'yun nung ni-raid yung kanilang Waco compound, malapit lang Yeah. 'yun sa bahay namin, Oh, yeah. 'Di ba't, nandiyan lang yan sa tabi mo. Pagkatapos ng Mm, templo, 'di ba yeah, templo, Hueco, ayan. mm. Oh, templo. Dadaan muna sa templo bago Kaya mag-Hueco, eh. alam niyo wala tayong lokal nun sa Waco 'no? Wala. Ano ba't Wala. kaya? Pero meron dun akong dinadalaw dati brad, dahil sa nakadestino tayo diyan sa Fort Worth 'no. Meron ako Nagpo-Fort sakop Worth siya, diyan sa Waco, oo. Isipin mo dinadrive niya 'no, to Fort Worth 2 oras. at 2 oras 'yun, 2 oras yan, 4 na oras back and forth. Oh, kita traffic mo. pa naman nun. Oo, kaya 'pag dinalaw mo yan 2 oras, pag-uwi mo 2 oras, 4 na oras. Oh, 'di Pero ito yung si dadalaw mo yan. David Koresh, ito yung sa lahat ng mga leader ng kulto, ito yung magaling maggitara, eh. Para Oh, siyang yeah. rockstar, eh. Yeah, hindi talagang rockstar yang buwisit na yan, eh. At saka bata pa yan, bata pa yan. Mm. Oo, nakapagtayo rin ng malaking compound yan, eh, 'di ba? tanong, yang ang naging wakas ba niya ay naging maganda? Ay, napakaganda kapatid na Erning, nasunog. Nasunog. Ang nangyari pala nung una ay hinihimok silang sumuko na dahil ang Oo, kaso raw sa kanila yung may mga tinatago raw silang armas firearms, oo, tapos may firearms. mga ano raw, may mga inaabusong mga bata. Bata yan. Ayan, So, hindi sila sumuko, nakipaglaban sila pero kasi sabi nila meron daw una daw bumaril yung mga FBI kaya lumaban daw sila. Anyway, hmm, ano yan, eh, kumbaga sa ano, paano ka susuko, alam mong makukulong ka, 'di ba? Yeah, Kasi alam mong illegal yung so ginagawa sinama mo, niya na eh. lang sa ano 'no. Oo, damay ko na kayo lahat, oh, 'di ba? damay na. Pero meron ding mga umalis sa pagkakataong 'yon. Meron Eh, ding tignan mga niyo 'tong mga umalis, leader ng oo. mga kulto, nandamay ng maraming tao, eh, 'no? Oh, Mhm. yeah. Eh, hindi ba sa atin nga, eh,
yung nung naging kulto na yung ano na yan eh, yung pinanggalingan natin eh. Dinamay din tayo. Hindi mo Yeah. isipin mo, o mo ba nakaaway mo yung mga kapatid mo? Pati kami ngayon eh, dinamay mo, inaway kami ng mga kapatid namin. Oo, Mm. Dahil sa'yo, tama, di tama. ba? Oh, yan ka Ayan lang pa. eh. Ito naalala niyo 'to, yung hapon na 'to? Ay Na nako, si Shoko Asahara, 'Di ba may yan. mga followers 'to minsan nag-aano ng alam niyo yung Mm. parang nerve gas ba yun yung inaano Eh, nila yan sa yung train? ginawa nila, yun ang unang-unang nerve gas attack dun sa Tokyo subway. Yung Dito mga ang tauhan nag-utos 'di ba niyan. si Shoko? Mm. Yeah, Hindi kaya Shoko Shoko Asahara. Shoko? Asahara. Hindi, ang tunay na pangalan niyan eh, Chizuo Matsumoto. Ay, ang Pa pangalan niyan talaga si Chizuo Matsumoto. Ayan, ayun. pinanganak Ayun yan yung noong kultong tinayo 1955. niya, yun. Sumikat 'to yung Oo. Aum Shinrikyo. Aum Shirinkyu, 'di ba? Ang Aum tanong, marami Shirinkyu. din ba siyang napasunod, mga kapatid? Marami. Aba, Ito marami sumikat 'to din. sa Japan, Mm. Wow. Yeah, Pero yun sikat nga, yan. na-convict siya ng murder at siya ay nasentensyahan ng Ang kamatayan. ang pinaghalo-halo niyan si Shoko Asahara, pinaghalo-halo niya kasi yung ano eh, parang synthetic eh. Synthetic group mixing ginawa niyan. Ano yung mga Hmm, elemento pinaghalo-halo niyan? Buddhism, hmm, Hinduism, yoga, apocalyptic prophecy, at saka yung claim niya na siya yung divine. Ayan. Sige hmm. Alam mo, na. Naalala ko parang 'to, ito yung mahaba ang balbas ano, yung oo, yeah, mga para babalbas yan. siyang ano, naging, parang ano, yung monk. Oo, parang pinipresent niya yung sarili niya, Holy Pope siya, siya yung Hmm, Christ, siya yung Savior. lahat-lahat na 'no? Oo, yan ang Aba, ano may niya eh. nag-claim din na siya raw ang Christ, ito, tingnan niyo. Oo. Ayan. Alam niyo may napanood ako na video, sabi niya raw siya raw ang may-ari ng mundo. Mhm. Oo, pati kaluluwa yan. Yeah, Mm. yeah, Puwede niya raw pahupain ang ulan, bagyo, yeah, malakas na hangin, Oo, puwede niyang ipasara ang ABS-CBN. So, sinabi niya lahat ayun. yun, eh. yeah. Ayun ang kanyang Kaya nung tinayong mapasara kulto. kaya nung Ayun, mapasara yung ABS-CBN, kapatid ni Henry ano, ay yun, sabi niya, "Yan ang katunayang anak ako ng Diyos, na ipasara ko." Oo, oo, kumbaga ang parang claim niya yun, eh. Oo, parang nagmalaki siya na nagmalaki tignan siya. niyo? Oh, ano nangyari diyan sa taong 'yan, kapatid na Jeriel at kapatid ni Henry, marami ba Oo, siyang yun. naakit din? Ngayon Marami. naghihimas din siya ng rehas. Oh, yeah, Oo, tsaka papunta na nanghihimas. rito yata yan, magpapalaganap dito. Papunta Aba, na dito. may nabalitaan ako na hinihiling ng US government na siya ay Oo, ma-extradite. Yan yung extradite ano Kasi brother eh, yan ang kauna-unahang Apollo. Ha? hmm, Ha? Yung Apollo 1, alam niyo ba nangyari dun sa Apollo 1, 'di nakalipad? hmm. Nasunog dun pa lang sa launching pad eh. Oh, 'di ba? mm. Yun Yung nga. Apollo 11 yun ang nakarating dun, Nakarating sa buwan. Tsaka yung Apollo 13, yung magandang 13, kasaysayan. Pero 'to si sila Apollo 1, ito yung nasunog. Apollo Kibuloy. 'Di ba? yeah, Yan, yan. Ayan, nakakulong Sexual siya ngayon at ang kanya namang ex kaso, ayun, minor ano, abuse. hindi dito ang kaso niyan dito sa Amerika, brad, child trafficking, human human trafficking. trafficking, Oh, Kasi nagpapapunta siya rito ng ano, mga members ano. yeah. Yan ang mga ginagawa nagpapalimos, niya ta's namamalimos. Kasi mamalimos. yung mga cult leaders na yan, ano, di umano pinag-aralan nila yung batas ng Diyos, eh, pero hindi nila pinag-aaralan yung batas ng tao, eh. Bahagi dun Batas sa ng salita ng gobyerno, Diyos, yeah, oo, nakalagay dun, eh. Pasakop kayo dun sa batas ng tao, sa batas ng gobyerno. Kailangan alam din ng ministro ang batas ng Diyos at batas ng Diyos at batas ng tao. Hindi puwedeng papaghiwalayin yun, eh. Kasi hindi mo masusunod ng lubos yung batas ng Diyos na itinuturo mo bilang tagapangaral 'pag hindi mo sinunod yung batas ng tao. Kailangan identified mo yun, eh. Ngayon, kailan mo matutupad yung batas ng tao na labag sa utos ng Diyos? Kapag nag-resist ka doon sa batas ng tao dahil against sa batas ng Diyos. Halimbawa, binabawalan kayong tumamba, inuusig kayo ng gobyerno, o diyan mo ngayon patutunayan na ikaw manlalaban, di ba? Pero Pagdating doon alam sa niyo, hindi, susunod muna kami sa Diyos bago sa inyo. pero itong si Apollo Kibuloy, yumaman din 'tong tao na 'to, eh, 'no? Oh, yeah. Alam mo ang yumaman niya, hinalang
ang hinala ng marami ngayon, ang lahat ng ano kasi tinitignan ng mga Pilipino ngayon 'yan, eh. Ewan natin ano kung ito yung mga sumasambulat na mga impormasyon. Pero hindi natin sinasabi 'yun ang katotohanan kaya dapat siyang daanin sa legal system, eh. Kailangan kasi merong resibo. Ano ba yung resibong tinatawag? O 'di ba 'yan yung, Totoo, pruweba, totoo, ebidensya. pruweba, ebidensya. So siya inaakusahan ng marami na yung pera niya, eh, pera daw nung dating presidente. Alam niyo 'no, itong Oh, pinagtataka ko, hmm, bigla na lang siya lumitaw sa eksena exactly. at nagpapatayo raw ng mas malaking Naipatayo arena, talaga yung, yung kanya natayo na ba mas 'yun? malaki. Oo, Mas Indoor, naitayo malaki pa yun. raw indoor. sa Philippine Arena. So, Oo, yeah. nakapagtataka, paano siyang I mean, yung dati nating pinanggalingan at least 100 taon ano? Ito Yeah, out of nowhere ano? yes. Kaya So, suspicious, 'di ba? kaya kaya parang teka mukhang ano 'to, mukhang kahina-hinala ang biglang Yeah, kaya a paggamit. man of Mhm. interest, eh, 'di ba? Hindi pa siya suspect do'n. Kumbaga sa ano, he's a man of interest para do'n sa Mm. mga mambabatas na lalo na kumbaga sa ano, eh, inuusig ngayon yung dating presidente ng Pilipinas at nakakulong ngayon. Ang Mm, patotoo na niya ay corrupt, eh, meron siyang bilyon-bilyon. Alam mo yun yung tinatawag na money laundering, brother, eh, okey? Kasi ang pinakamagandang mag-launder ng pera Relihiyon. church. Oo, Mm. dahil hindi religion. masyadong ke-questionin ano? Hindi ko masyadong kukwestiyonin ng gobyerno 'yan, eh. Eh, ang Kasi totoo niyan, eh, 'wag na pe tayong magsalita. pero alam niyo maraming mga leader ng kulto ito hindi natin sasabihin na sikat na 'to, pero puwede nating sabihin na Hmm, sumikat siya especially nung itong July na oo, ito, hmm. Naku, Ayun, sino yan? ayan, sino ba 'yan? Least Naku, known modern day cult leader, ayan. 17-year tenure of INC cult is plagued by many controversies, mass expulsions, excessive spendings, and scandals. Totoo yan. Yan ho, mhm. ito pong sinasabi namin sa inyo, no? Ito ay batay doon sa mga sinasabi ng maraming tao, yung mga akusasyon sa kanila. But it's not proven, ano? Hindi namin sinasabing proven na yung akusasyon na yan, no? At proven din, dahil naman nila tinatanggap, kapatid na Erning, kapatid Oo, na Henry na sila ay dinidefend kulto, nila eh. yun. Nakikipag-away nga sila, eh, 'pag tinatawag silang kulto, eh. o Pero sabi ang nung isa ating nilang member ano, oo, 'pag ang sinasabi tinawag daw silang kulto puwede ka raw idemanda. hindi Mm. puwede. Kumbaga sa ano, ang sinasabi natin dito, ano ba ang kulto? Pinag-aaralan natin ang kulto, eh. Merong tinatawag na bite ano yung tawag dun? Bite Bite model. model. Oh, 'pag sinabing bite model, kinokontrol lahat sa'yo, 'di ba? Alam niyo yung Para anong oo, layunin? Para mapasunod nila sa kanila. Ngayon, oo. magbasa tayo ng Biblia. Mhm, Sa Acts 20:29-30, wala mhm, tayong mababasang salitang kulto sa Biblia, wala ba o hmm. meron? Oh, Meron naman, eh. pero yung pasunurin yung mga tao sa kahulihan nila, nasa Biblia yon, kulto na paraan yon. O basahin Mhm, natin sa Acts, mag-share tayo kapatid na Jeriel para sige. makita ng ating mga taga-subaybay sa English Standard Version sa Acts 20:29-30. Yan, babasahin natin yan. 'Yan, Kaya tayo yung dito bite, sa yung control, pasunurin mo yung mga tao sa iyo, hindi na sa aral ng Diyos. Nasa Biblia din 'yan, ang paraan, mhm, sistema. O eto, ayan sa Aklat ng Acts, Gawa 20:29-30 English, Standard Version, English Standard Version, ISV, ha? Tingnan natin. ESV, ESV. ESV, ayan, Yeah. ESV. Hanapin muna natin yang Oh, ESV kasi hanapin dito natin 'yan at, makikita wala tayong mababasang, kulto. Bagaman mayroon siguro sa Tagalog, may nabasa ako sa Tagalog, eh. Pero sa mhm, English, so far ay, sa ating pagre-research, siguro kulang lang tayo ng panahon, mayroon din 'yan siguro. mhm, Pero yung act, yung gawain ng kulto na relihiyon, yung ibig pasunurin yung mga miyembro sa kanyang hulihan, nasa Bible po 'yan, panahon pa ng mga apostol mhm, meron na niyan, eh. Ayan 'no,
Sabi ng Apostol Pablo, kapatid na Jeriel, sa 28, 29, 30. Mhm. Ayan. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God. Ang kausap dito ni Pablo ay ang mga alagad, no? Ang mga kabilang sa eklesiya noong unang siglo. Tuloy natin, which he obtained with his own blood. I know that after my departure, first wolves will come in among you, not sparing the flock. Mayroong warning o babala itong si Apostol Pablo na pag-alis niya ay papasok ang mga first wolves. Ano ba sa Tagalog yung first wolves? Kapatid na Jeriel. Ha? Pag sinabing first wolves, anong tawag sa Tagalog? Lobong Maninila. Ayun! Ang sabi nga nung isang kaklase ko noon, hindi niya mabigkas yung Maninila. Lobong Maynila. Anyway, I know that after my departure, first wolves will come in among you, not sparing the flock. Ano ang, pag sinabing first wolves? Ito yung mga lobo. Ito'y kabilang sa mga, kasama na dyan ang kulto, mga leader ng kulto. Ano ang trabaho ng mga yan? And from among your own selves will arise men speaking twisted things. Magsasalita sila ng mga distorted na aral, mga aral na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Anong layunin nila? To draw away the disciples after them. Ayon, para pasunurin sa kanila ang mga disipulo. Hindi na sa Kristo, kapatid na Jeriel, kapatid ni Hendrik. Hindi ba ang kulto ay ganon? Ang kulto, ang leader, ang gustong masunod. Hindi yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban ng ating Panginoong Yahushua. Kaya may kasabihan sila, pagpasya ng aming pamamahala, ano man yan, isusundin namin yan. Noon pala ay mayroong ibinabala ng Apostol Pablo. Mayroon na siyang warning sa mga unang mga tagasunod ng Panginoong Yahushua. Yan din ang tinig na ating madidinig sa panahon natin ngayon. Kapag ka mayroong mga tao ng layunin ay pasunurin kayo sa kanila at hindi na sa aral ng Diyos, yan po'y kabilang sa Yeah. mga At saka isa pang bulaang paliwanag mga dyan sa isa pang paliwanag ng marami ng mga scholar tungkol sa kulto. Yan parang false worship eh. Nag-worship ka sa idol, it's a cult, no? Sabing ganon. Kaya yung iglesia, sagot nila, hindi kami kulto. Kasi di naman kami Bakit? sumasamba sa larawan eh. Ayun, oo. Yun ang isa pa lang sa meaning ng salitang kulto, di ba? Yung maling Oo. pagsamba sa Diyos. Yeah, tama yung pagsamba mo. Pero yung pamamaraan ng pangangunan ng leader ninyo, cultish ang dating. Bakit? Siyang kumokontrol. Nakita Mm. mo? Tapos meron na siya nung kapangyarihan na hindi ka maliligtas pag binura kita. Oh, naku. Oo. Yan Yan, ang di ba? kulto. Pag inalis kita sa talaan, kaya takot na takot doon sa talaan. Ano ginawa? Sabi nga diyan kanina, twisting the truth. Di ba? Oo. So, Binabaluktot ang katotohanan. pinaluktot ng isang leader ang katotohanan nakasulat sa Biblia, eh, nahuhulog siya doon sa termino ng cult. Di ba? Doon sa termino yun, nahuhulog siya doon. Kaya Mm. ano ba? Tuktot ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? O yung salitang talaan. Tali po nakasulat doon, hindi tala. O, tapos yung pinakilala niya yung sarili niya na siya yung taga-pamahalang pangkalahatan. Hindi ikaw ang binigyan ng lahat ng kapamahalaan, si Yahushua. Ba't naging taga-pamahalang pangkalahatan ka? O, yan ang twisted truth. No? Tinitwist yung things. Sabi nga, arise men speaking twisted things. Tinitwist nila yung nasa Biblia eh. Tayo lang ang maliligtas. Mm. Kailan? Kailan tayo maliligtas, kapatid? Sa araw ng paghuhukom. Kailan po tayo? Kailan po yung araw ng paghuhukom? Sa ikalawang pagparito ng Kristo. Ano ho gagawin ng Kristo? Pagdating niya, gagawin niya tayo at idideklara niyang tayo yung mga tupa. Tapos tatanungin natin siya ngayon, Bossing, kasama ba tayo doon sa unang pagkabuhay, yung bababang kasama ng Kristo? Tapos sasagot niya, oo, Bossing, paano nangyari yun? Sabi mo, maliligtas tayo pagbalik ng Kristo, nandito pa tayo sa lupa. Yung kasama niya, ni-rapture na. Sumalubong na doon. Paano tayo sumalubong? Nasa lupa pa tayo para ideklarang tupa.
Ayan. Hindi nyo kasi tinatanong eh. O, di ba? Yan ang nangyari. Kaya doctrinally, twisted things ang itinuro sa atin. Diyan kami nagising. Nung basahin na, una muna, ang tanong namin ni kapatid na Erning, ni kapatid na Henry noon eh, ba't ba nangyari to sa iglesia? Kung kailan pa tayo nagse-celebrate ng 100 years, bakit sa halip na tayo itanyag natanyag tayo sa kapahamakan, natanyag tayo sa pagkaguluhan. Ba't Kahihiyan. nagkaganon? Sa kahihiyan. Ibinilad tayo ng Diyos sa kahihiyan. Ba't nagkaganon? Ayun, unti-unting sinasagot ng Diyos. Kasi, Mm. yun ano yung ina-admonish niyan sa inyo? Ina-admonish niyan sa inyo yung twisted things eh. Di ba? Nagsimula yan doon sa tatay niya. At Twisted saka things. ang sabi nila, pasakop kayo ng walang bulong-bulong. Walang Pasakop kayo tanong. ng obey and never complain. Ayan. Ganyan ang estilo ng ng mga first Mm, wolves, mga yan. preachers na yan, Mm, para pasunurin yung mga tao sa kanila. At itong mga taong ito, walang kamalay-malay ng kanilang sinusunod, hindi na pala ang Panginoong Yahusya at ang aral ng Panginoong Yahuwah, kundi ang oo. mga tuntunin na nitong mga leader ng relihiyon na pumapatak doon sa sa level ng pagiging kulto. Yeah. Kapatid na Henry, kapatid na Jeriel. Yeah. Ano uli yung kasunod natin? Sino pa diyan bukod diyan kay Edward, ha? Meron Kay pa ba? Si Edward Scissorhand. Ayan. Si Edward Scissorhand. Pinagbibintangan ka na ngayon na ikaw yung leader ng kulto. Hindi lang kami nagsasalita niyan, ano? Kasi hindi natin kinukumpirma na ikaw nga'y leader ng kulto. Yan ang akusasyon sa iyo. Katulad din yan kami bilang dati mong mga kapatid, bilang dati mong mga kasama. Tayo, sabi nga marami tayong pinagsamahan nung tayo pastor, kapatid na Erning, siya ang ating Mhm. Dating coordinator di ba? Pareho coordinator kami natin ni kapatid na Erning na under sa sa kanya. iyong liderato, no? Hmm. Pero ngayon ang kini-question namin, yung doktrina na itinuro sa amin. Ngayon kung ano man ang gusto mong gawin, bahala ka sa buhay mo. Gusto mong ganyan ang pag pagtrato mo sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga kapatid na sumasampalataya, nasa sayo 'yan, no? Ang sa'min, ang kini-question namin, bakit kami talagang umalis diyan at tuluyang hindi na babalik? Sabi nga, 'yan sa iglesia ni Kristo mo, ah. Iglesia ni Kristo mo yan Kinaangkin mo sa Kristo yan. Pero tignan mo, ano nakasulat doon sa inyong talaan? Founder, Felix Manalo. Head, Felix Manalo. O, yan ang nakasulat Ngayon sasabihin nyo, hindi, doon lang yan sa ano. Yan ang argumento, kapatid na Erning, ng mga kultis di ba? Yeah. Hindi, doon lang yan sa papel. O sa Makatwid, yung papel nyo, peke. Oo, o sige, aminin nyo, peke. Di niloko nyo gobyerno, ganun ba yon? Ano ba utos ng Diyos pagdating sa gobyerno ng tao? Lokohin mo o pasakop ka? Sige nga. Ano sa dalawa ang dapat sundin? Dayain ang gobyerno o pasakop sa gobyerno? Ano sa dalawa ang dapat sundin ng tunay na nangangaral ng mga salita ng Diyos? Kaya kami dito, ang inihayag namin sa inyo, yung mababasa natin sa Biblia. No? Talaan. Tali ang nakasulat diyan. Na ang ibig sabihin ng tali, kung ano man ang iyong ibabawal o ipapahayag na unlawful diyan sa lupa, yung ipinahayag na sa langit na unlawful at ibinawal na sa langit. Yung pagkakalag, ang ibig sabihin ng pagkakalag, pagpapahintulot, permit, unlawful, yung pinirmit mo na lawful. Ayan. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya pag tinignan mo yung kabuuan ng pangungusap dyan nung nagsulat at saka nung nag-inspire ng sulat, ang pinag-uusapan dyan sa mga talatang yan, papaano mag-aayos ang magkakapatid na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ano naman ang tungkulin ng ministro? Tungkulin mo kung ano man ang ibabawal mo, yung ibinawal sa langit. Kung ano man ang ipapahintulot mo, yung pinahintulot sa langit. Hindi kung sino man ang itatala mo. Ang nakasulat doon, ano man tapos ginawa mong sino man. Yan ang masakit. Kaya, Ngayon, kapatid na Jeriel, tayo babasa sige, pa ng isang talata, no? sige. Ikalawang Pedro o Kapitulo 2, versikulo 1-3.
Ang Ayan. tanong, marami bang maaakit yung mga false prophet na yan? Nakabilang Ayan. na nga diyan yung mga tao na leader ng relihiyon, pumapatak sa pagiging kulto. Marami ba Diyos. silang maaakit? At saka sa ano ang hilig nila? Saan sila may hilig? Na ito, basahin Ayan. natin diyan 'no, sa kapitulo 2, 1-3, Ayan kapatid po. na Jeriel, ayan. But false prophets also arose among the people. Ang makatwid ang mga false prophets kasamahan din ng mga Natin, oo. tagasunod ng Kristo. Yes. Kaya sa dati doon sa ating pinanggalingan, mga kasamahan din natin, eh, 'di ba? Mhm. Gaya Ayan. ng panahon ng mga apostol. Just as there will be false teachers among you who will Mm. secretly bring in destructive heresies. Aba, palihim na Mm. magdadala sa atin ng mga heresiya. Pag sinabing heresies, hindi katotohanan yan, kapatid na Jeriel, katulad ng Oo, false binanggit mo false kanina, doctrine. False false doctrine. doctrine yan. No, Katulad tapos nung talaan. Wala sa hindi Biblia ang talaan. Kaya ang hindi lang sabi, 'yun who will kapatid you Erning. who will secretly, sikreto, sikreto. Ituloy, kapatid ni Jeriel. Sige. Yung heresy, false doctrine. Ang sabi Mm. kanina, yung mga nagre-research, cult delivers false Yun. doctrine, 'di ba? Yes. They Mm. deliver false doctrine. Ayun. Oh, tuloy niyo Even po. denying the master who bought them. Oh, Dininay naku, ayan. nila ang master. Sino Oo, ba yung master na yon? oh, Hindi ba ang Kristo? Christ O yun, eh. paano ang pagdi-deny, kapatid na Jeriel? Aba, Aba, ang liwanag. Siya daw yung tagapamahalang pangkalahatan, ayun. hindi naku, Dininay, inagawan, eh, 'di ba? Oo, hindi na dininay dininay. niya ang Oh, Kristo. inagawan Yan, ng puwesto. inagawan, Oh, oo. Who bought them, bringing upon themselves the swift destruction. Kaya naku, hindi naman yan. ako nagtataka na sila ay mag-i-implode, hindi explosion, eh, Hindi, kundi uh, mag-i-implosion sa from loob, within. sasabog. From Oo, within, oo. from within, oo. And many will follow their sensuality. Hindi Naku, ka taka-taka kung sila'y nagyayabang, marami daw silang pabautismuhan. mhm, Nasa Biblia po, panahon pa ng mga apostol, ganyan yeah, talaga mga false prophet, eh. mhm. Marami silang wikang mapapasunod, eh, and many will follow their sensuality, and because of them, the way of truth will be blasphemed. Isipin mo, Naku, dahil sa kanila, ang daan ng tungo sa katotohanan ay malalapastangan, hindi pa paglapastangan yung kapatid na tignan mo, Jeriel. kapatid na Erning, Mm, ano ang sige, utos na yung unang utos na may pangako? na may pangako, paggalang sa magulang. Oh, isipin mo yan, yang mga member na yan, hindi lamang yung leader ang Oo, pati miyembro, lumabas, eh. pati miyembro sinuportahan siya, buti nga Mm, daw. Tapos buti nga raw, naglagay pa ng mga litratong yung nanay may nung leader, papel, may oo, pangil, may sungay, kulay tungay, pula, oo, tapos ipinamalita nila para maging propaganda nila bago anya namatay, nagbalik nakabalik. loob na, eh. O yun, Isipin mo oo, yan, buhay pa po yung nanay niyan, buhay. Ano po, buhay na buhay. buhay na Pero buhay. hindi ho nakabalik at hindi babalik sapagkat Mhm, nagpasya na, wala nang babalikan. Nakita niyo? wala Wala na, nang babalikan. Bakit? Hindi na kasi yan yung tama, eh. Yun nga, mm. sabi nga ng maraming mga tao, yung nasa internet ngayon, kulto na kayo. Yan ang sinasabi ng marami. Ayaw niyong maniwala, eh. Bakit kamo? Kasi nga, kumbaga sa brother, niyapos na nila yung akala nila, totoo. 'Di ba? Oo, Niyapos na nila. ito pa, kapatid na Jeriel, Hmm, ito pa yung, ugali ng mga false, preachers na ito, eh, hmm. na pumapatak sa pagiging kulto. Sa Ayan. verse 3 ang sabi, "And in their greed," ano ba yung greed, kapatid na Jeriel? "They will exploit you with false words." Oo, Makatwid teka, ito teka. yung Yung sige, kapatid na yan, yung greed, sabi mo ano yung greed, 'di ba? ano yung greediness? Yung greedy, 'di ba sabi nila kasakiman, Matakaw. pero magandang Tagalog pa yun, eh. Ano O dito ano naman, hindi dapat? naman tayo controlled, eh. Ano yan, Oo, kaswapangan. ayun. 'Di ba? Ano dahil sa kaswapangan, gamitin natin Ayan. 'yan, they Hmm. will exploit you with false words. Ayun, Pagsasamantalahan kayo sa pamamagitan ng mga maling mga salita. Oh, ayan. ano 'yan? Katulad halimbawa nung unang panahon, nung nandun pa tayo, wala namang major pasalamat, kapatid na Jeriel, eh, Yeah. 'di ba? O dinagdag nila 'yan, greediness 'yan, eh. O 'di Uh-huh. ba? False words 'yan sapagkat wala naman
Hindi naman itinuro ng Capex yan, eh. Nung Hmm, panahon ng Capex wala namang major pasalamat, eh. Oh, wala. 'di ba? Oh, ay ano pang ginagawa po nila? Special handugan, merong ordinaryong handugan, o mayroong mga walang katapusang tulong sa mamamayan, sa kapwa, at saka bibili sila ng mga lupain na patay, anong tawag dun, yung mga binili Ay, nila yeah, yeah, sabi nga ano yung, ano ba tawag dito, yung patay na bayan, dead ano, paano oo, ba tawag nila rito? may tawag sila dun, eh. Oo, yeah. Oo, ano yun, sa akala nila siguro nung buhay pa yung parang isa sa mga naglilider-lideran dun, baka baka dumaan dun yung tungkol sa langis yata 'no? Tuloy natin. Their condemnation from long ago is not idle, Ghost and town. their Yeah, ghost town. ghost town, oo, ghost Ayun, town. binili nila yung ghost town, hanggang ngayon ghost town, Yeah, yeah. kapatid na Jeriel. Ang 'Di tanong ba, ba't nila Ghost binili town. yun? yeah. Yun ang Eh, tanong. alam mo kapatid na Erning, maraming ano diyan, eh. Alam mo yung una 'no, narating ko yung sa sinik, eh. Mm, Ah, oo, binili narating ko nila yun yun. sa sinik, eh. Kasi nga ang buong akala nila doon kasi 750,000 lang, eh, brother, eh. Kayang-kayang Mura. bilhin ng iglesia, napakamura, eh. Oo, Oh, yung ministrong nagrekomenda dun, retire na rin ngayon, nandiyan sa Las Vegas. Ewan ko, tumataya ka ba diyan, Brad? Yung dati naming tagapangasiwa diyan sa Texas, ah, nag gano'n? oo, mahilig yun, gusto niya maging cowboy. 'Di ba, Brad, gustong-gusto mo yung mga cowboy suit na mga gustong-gusto mong maging cowboy, pero sabi nga sa'yo, hindi ka nagmukha cowboy kasi maliit ka, eh, nagmukha ka igurot. Ito na may biro lang naman yan kay Biro kapatid lang na yan, Jeriel. oo, biro Eh, lang yan. sabi nga Kung ikaw ay taga Baguio at ikaw ay bahagi nung igurot, maganda yan, bagay sa'yo kasi yung kabayo nila ron, Brad, maliliit din, eh. maliliit, eh. 'Di ba? Hindi, ito, eh, nag nag na na nag hindi kami nagbibiro kami sa'yo, Brad, biro. Kasi nga Hindi sa palabiro ka rin salita naman, ng Diyos, oo, palabiro ka rin naman, eh, binibiro ka lang namin na para sumaya-saya tayo ng konti. Hindi ko naman binabanggit pangalan mo, eh, 'no, kung saan lang tayo magkasama, yun ang binabanggit ko. Alam na yan ng Kaya mga iglesia. yang kulto ay, yun nga, bite the model nitong si Hassan 'no. Hmm, Ang sabi nga behavior, information, pagkatapos thought control, at saka yung, emotional control. Lahat ng control na yan, greediness po yan, kasopangan sa kapangyarihan, eh. Kaya hindi bababa yan sa kapangyarihan sapagkat nakaupo ka na sa trono, eh. O, hindi ba? Kaya ang pagkilala sa kanya gano'n na lang, eh. Kaya ang mga kultong mga leader, halos sambahin na, eh. Hindi ba yung mga mm. nabanggit natin kanina mga pangalan na yan, halos sambahin na yan ng mga miyembro nila. Kaya dito sa ating pinanggalingang relihiyon naman, kitang-kita ho naman natin kung paano tratuhin ng iba ang mga kapatid. Sabi, "Oh, naku, nakipagkamay ako kay kaganito, hindi ko nahuhugasan ng kamay ko, baka mawala ang biyaya o basbas." Isipin mo yung kapanatikuhan na yon, kapatid na Jeriel, ah, Mhm. na hindi ka maghuhugas sapagkat ano yon, Kristo ba yon? Ano ba siya? Sa tingin ninyo, flawless? Siya ba'y perpekto? Siya ba'y another Kristo yon, 'di ba? Hindi naman Eh, hindi nga kasi katakataka. napupuna, eh. Hmm, Dahil nga merong doktrina na itinanim sa isip, o pagsunod mo, walang tanong-tanong, walang bulong-bulong. So, oo. ang ibig sabihin, sumunod ka ng pikit mata. Ano ibig Bulag. sabihin? Oh, ayusin uli natin yung sentence na yun. Kasi alam niyo, kapatid na Erning, 'pag yung nga sabi nga, eh, yung pananalita nila, ano yung sinasabi dun sa pananalita na yun? Kanina yung binasa natin, tignan natin uli. Ayan, oh, ayan, false words, 'di ba? They will Mga false words, yeah. they will exploit you with false words, ha? Mhm. Kaya pag-aralan mo yung mga words na sinasabi nila. Ano yung mga words na yun na kanilang parating ipinapahayag, o 'di ba? Ayun nga, sasabihin sa'yo na, kinakailangan anya, sumunod ka, magpasakop ka, mga false words yun, eh. Oh, 'di ba? Tapos merong pangako para sa iyo. Oh, ayan yan, eh. Gawin mo ito, gawin mo 'yun. False words lahat yung mga sinasabi, pero actually hindi naman nila ginagawa, eh. Personally, 'di ba? Personally, ang mga 'yan, paglabag sa kalooban ng Diyos yung nagagawa, eh.
Masakit sabihin ito pero alam niyo mga kapatid, kami po ni kapatid na Erning at ni kapatid na Henry, kami po ang naririto kasama niyo. Nagsasalita kami sa experience. Na-experience po namin 'yan, eh. Hindi ho kami galit, 'no? Kailangan lang marinig ng tao yung other side. Kasi one-sided lang po kapatid na Erning, kapatid na Henry ang lagi nilang sinasabi. Puro sa side lang nila, eh. Alam niyo kahit basahin ninyo yung pagka kumokontrata 'yan, 'pag nangongontrata 'yan na maipapagawa, Mm. ako mismo brother, eh, ministro na ako, eh. Sa loob-loob ko, Oo. mahirap pala makipagkontrata dito sa mga taong 'to. One-sided lagi yung Mga contract. kaibigan. Oo, pati sa kontrata one-sided yung contract. Hindi ka ano, eh, hindi ka mabibigyan ng proteksyon, eh. Sa doktrina, one-sided din. Sila lagi tama, pamamahala ang tama, hindi nagkakamali ang pamamahala. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, pinakita sa'tin, o katunayang nagkamali ang mga 'yan. Eto gagawin ko doon sa mga naninira sa templo ko, eh, wawasakin ko rin o 'di winasak yung sambahayan nila. Ayun nga sabi nga nitong ating napapakinggan na dating diakonesa diyan sa Hawaii ano, Mm. sinasabi niya na, "Hindi na magkakasundo 'yan, yang magkakapatid na 'yan." Yan ang sabi niya, which is Ayan ang latest yan. yung latest niya, eh, hindi na babalik diyan si Ka-Angel. Hindi Oo. niya aagawin yan dahil yung kuya niya, eh, hindi naman magtitiwala sa kanya at siya, eh, napakalaki mo namang walang malay kapagka nagtiwala ka pa dun sa nagpakulong sa'yo. Oh, 'di ba? Yung bang yan ang latest, hindi ko nasubaybayan yun, ah. Sabi nga, kumbaga sa ano, yan yung mga bagay na ano, eh, na false words ang ginagamit sa atin, eh. Yung mga di umano, eh, utos ng Diyos, pasakop sa pamamahala, ito gawin mo. Kapagka ikaw anya nagpasalamat ng malaki, malaki din ang biyaya. Hindi nila tinuturo rin, payayamanin ka. Kasi kinokontra rin nila kapatid na Erning, eh. Oo. 'Pag may nagturo nung tinatawag nating, prosperity gospel, Mm. kinokontra natin yun, eh. Pero yung iglesia, pahapyaw dun, binabato dun ng konti. Pero kung matalino ka, prosperity gospel din, eh. Kung ano at tinanim, ano kasunod na sasabihin niyang mga Yan ang minister? aanihin. Nagtanim ka ng kokonti. Konti abuloy mo, 'di konti din biyaya mo. Prosperity gospel yun, eh. Pero hindi nila sinasabi, pinupunan nila yung ano, Oo. parang yung estilo nung presidente dati diyan, 'di ba? Yung nilalabas ngayon nung isang senador na sasabihin niya, "Against drug." Yung pala, siya yung drug lord. Isipin mo, isipin mo kung paano mambulatsing yung mga tao. May nabobola ba? Aba, dami. Oo, Ang dami. Ngayon dami. meron pa tayong mababasang talata, kapatid na Jeriel, 'no? Sige, Sa Titus chapter 1 verses 10 to 11. Basahin okay. naman natin 'yan. Nabasa na Titus. natin kanina ang ikalawang Pedro, false teachers, kasama na diyan ang mga kulto, siyempre ay, marami ang susunod sa kanila at Mhm, matatakaw 'yan at pagsasamantalahan kanila sa mm. pamamagitan ng mga maling mga pananalita o salita. Ito naman ang Ayan, sabi sa Titus, sa 1:10 hanggang 11. For ayan, there are many who are, insubordinate. ayan. Marami ang hindi empty talkers and deceivers. Mhm. Kasama diyan ang mga kulto, kapatid na Jeriel. Yes, 'Pag oo. sinabing empty talkers at saka deceivers, empty talkers, walang kalaman yung sinasabi, Yep. ha? Mhm. Wala. Especially those of circumcision party, they must be silenced since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain. Shameful gain. Yung Hmm. gain nila, kapatid na Jeriel, hindi ba yan ay exploitation? Isa yan sa O mga karakter o pagkakakilanlan ng kulto, ha? They are after gain, what they ought not to teach. One of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, and glazy gluttons, mga matatakaw. Kaya ang iba ay pero mga tamad brad wala namang ginawa kundi maglaro. Kunyari nag-opisina tayo, eh. Pirma ka lang ng pirma, eh. Pati oh, research, eh. Research niyo nga 'to, research niyo nga 'to. 'Di ba? oo. Yun ang sabi niya, pero Kaya kayo ano ginawa? yan, oh. Wala. Hmm, Ito sa tuloy natin.
This testimony is true, therefore rebuke them sharply. Kaya Ayan. ituwid natin sila sa isang matalas na paraan. Mm. Kumbaga sa harsh way, no? That Yan, they no? may be sound in the In the faith. faith. Para sila ay magbago. Maging tama ang pananampalataya. Not Mhm. devoting themselves to Jewish myths and to the commands of people who turn away from the truth. To the Mhm. pure, all things are pure, but to the defiled and unbelieving, nothing is pure. But both their minds and their consciences are defiled. O, di Naku. ba? Ganyan ang mga kulto mga false preachers at sa mga teachers. Ang isip po nila ay talagang masama. Pati Mhm. konsensya masama eh. They profess to know God. Ayun. Ha? Ayan. Kanilang ipinahahayag na kilala raw nila ang Panginoon Diyos. Aha. But they Ayan. deny Him by their works. O hindi Naku. ba? Pero itinatanggi nila ang pagkilala nila sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang gawain. Yeah. Anong isa sa katunayan? Balik tayo sa Epeso. Unang utos na may kalakip na pangako Mhm. ay igalang ang mga magulang. Yan. Oh, utos ng Diyos 'yan, na utos Mhm. ng Kristo na itinuro sa mga apostol. Kaya ang itinuro ng mga apostol sa Epeso, aral ng Diyos 'yon. Yeah. Anong ginawa nila? Aba, tinanggihan yung aral ng Panginoon Diyos. Ang Kaya nga sinunod yung tuntunin yeah. at Yung aral. pabigyan natin ng diin, no? Yung sinasabi nila, but they deny Him, but sabi nga, they profess to know God, but they deny Him Oo, by their works. They yeah. are detestable. Disobedient. 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 Oh, Oh, okay. di ba disobedient to parent ka? Oh, Yeah, unfit for any good work. good work. Unfit ka na for any good work. Unfit ka na doon. Una, hindi ka naman talagang tatrabaho Di ba? Come on. Sabi nga we're with Hindi, you. pero kapatid na Jeriel, ang sabi niya kaya sinisikap namin, ang gusto namin ay maligtas kayo. Gano'n siya, Hmm. oh. Bakit ikaw ang magliligtas? O Ba't yan, ikaw magsisikap? Dapat ang magsikap yung gustong maligtas. yeah. Oh. Kaya Pero sabi hindi. doon ang nakasulat brother, kasi ito nga ang mga ganyang leader, sabi nga mabulaklak lang ang bibig niyan Mm. Pero Nambobola sabi ng oo, Biblia. nambobola. Binobola mo lang di ba? Pero ang totoo, ang nakasulat sa Biblia, work for your own salvation. Tama, nakasulat Hindi ka 'yun. gagawa for my salvation. Binobola mo ako di ba? Oo, So, totoo pagka 'yun. sabi mo, kaya pinisikap namin para kayo maligtas. No, 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 no. Hindi yan ang utos. Ang utos sa mga tao, you work for your own salvation. Hindi Tama. ba? Hindi other people will work for your salvation. No. Bakit Not at all. kapatid dapat tayo tumrabaho sa ating sariling kaligtasan? At Hmm. yung sinasabi ng leader na 'yon, na ang ibig namin ay maligtas kayo. Teka Mhm. muna, sa Roma 14:12, basahin nga natin kapatid Sige. na Jeriel. Ito marami. Kung Andiyan naman kung tayo hindi sa mga talata, madali naman puntahan yan kung hindi ako Oh. nagkakamali ay 14:12 yata eh. Mm. Tignan natin. So then, each of us will give an account of himself to God. Ayun, work for yourself. Ayan nakasulat bakit? Ayan. Hindi Mhm. pamilya, hindi Hindi. hindi grupo ng isang relihiyon ang magsusulit sa Mhm. bawat isa. Bawat isa. Yeah. Tama. We will be accountable to God, each one of us, Yeah. bawat Yeah. isa sa atin. Sabi nga, so then each of us will give an account of himself Ayun. to God. So, Kaya yung sinasabi niya na ibig naming maligtas kayo, ba't hindi mo sinasama sarili mo? hindi, Binobola tsaka mo. isipin mo gusto Oh, mo kaming maligtas. Ba't tayo mong ikaw. maligtas nanay mo? Walang joke Oo, naman, brother. magandang magandang ideya 'yon. Ano, Oo, yung balik mga tayo sa kapatid issue. mo, yung Hmm, mga kapatid mo, ba't tayo maligtas, di ba? mm. Gusto mo maligtas kami. Sabi mo yung Oo, mga member, nanay mo, na ayaw doong niya na maligtas. naghirap para magkaroon ka ng buhay, na ginamit ng Diyos na kasangkapan para bigyan ka ng buhay. Tama. Hindi mo ba gustong maligtas ang nanay mo? Pag sasabihin, gusto ko, di mo hinahanap. Hindi mo hinahanap. Sasabihin mo pa sa mga tao, sabi nga niyang mga kamiyembro mo, nakabalik na. Sa anong lokal? Saan lokal nakabalik?
diyan sa lokal mo? Nandiyan ba uli sa bahay niyo? Sabi nga, yan yung sinasabi nating false words. Di Mm. ba? At saka yung ganyan, kapatid na Jeriel, yung mga kabilang sa level ng kulto, ang sabi nga, yung mga talatang binasa natin yon ay passages that describe deception, Yeah. exploitation, and actively drawing people after themselves, which closely Mm. aligns with the idea of false preachers compelling or pressuring people to follow them. Yeah. Ha? Totoo yun. The Bible does not use modern language about cult, pero yung salitang sila ay inaakit para mapasunod sa hulihan nila, Mm. yon ay gawain yan ng mga false preachers o mga teachers. Kasama dyan Yeah. ang cult leaders, kapatid na Jeriel. Yung Yes. pakikinabangan ka lang, yung sasabihin, "Hoy, kayong mga district minister mga ministro, pagdating nyo sa mga lokal, sabihin nyo sa mga kapatid, mahal na mahal ko sila." Sabi naman ng mga ministro, "Opo, Alam mo, dadalhin sinasabi na, namin yan." pagka ginugil mo, okay, tignan mo doon sa mga AI ngayon. No? Yung Mm-mm. sinasabi ni Eduardo, sinasabi niya raw dito search for titles like, eto pag gusto mo, you can find it, yung pangalan niya, pag itinype mo, you Oh. can find it discussed and embedded on Reddit. Sabi nga yan, particularly in the Reddit, REX Iglesia ni Cristo, a community of former or critical INC member. So Mm-mm. yung critical thinking yun ha? Critical If thinking. you have a critical thinking, you will question, search for titles. Do not demand your own rights. Sinasabi niya kasi yun Alam niyo Mm. po ang tawag do'n sa mga tao na kunyari nagsasabi na, "Mahal na mahal ko kayong lahat mga kapatid." Oo. Pero hindi niya Hmm. mahal yung kapatid niya tsaka nanay niya. Alam niyo po ang tawag Nanay. sa gano'n? Anong Ano tawag tawag doon? doon? Fraud. Fraud. Naku, tama. Mhm. O kaya yung Fraud. nagsasabi na, um, "Dadaan muna sila sa'kin bago kayo Oo, yun. saktan." Ay, hindi, Brad, hindi ka makakatawid pag Bakit? masyadong Samantalang malapad. samantalang samantalang sa rally wala siya. Wala din Ayun. siya. Sinasalang niya sa panganib yung mga kanyang mga tagasunod. Alam niyo kung anong tawag sa mga gano'ng tao? Anong Anong tawag tawag doon? doon? Fraud. Fraud na Fraud pa naman. rin. Oo. Yeah. Oo. Produardo. Magagalit na naman Pasensya yung ka mga na. Baka magalit ka. Hindi to ad hominem. Kasi we love to, let's laugh together, no? Para hindi naman tayo masyadong seryoso dyan sa sinasabi namin sa iyo. Kasi kami mahal ka namin Okay? Hindi naman magagawa ito ng mga kapwa mo ministro Hindi. Yung nakapaligid sa kanya, no? Napupunahin ka? Hindi. Kahit na Hindi. yung sinasabi mong general evangelist, Oo. general ibang galis. Di ba? Wala. Hindi Oh. hindi sumasagot Eh, kay classmate. General evangelist yan So sa Mm. makatwid, yan alam ang doktrina. Oo. Pero Alam ang Biblia. pinupuna ka ba? Hindi ka pinupuna. Pero kami pupunayin ka namin. Babasahan ka namin ng talata. O di yan gawin mo lang. Ipaliwanag mo kung mali kami, di ba? Kung mali ito sila sabi namin. Pero mahirap mong pasubalian, brother Bakit? Totoo naman Pilipit. Isipin mo yung tali, naging tala. Yeah? Yung ano man ginawa nyong sino man no napunta na naging tao, di ba? So sa makatwid, yung mga yan kami may critical thinking kami. We are not just going to believe anything you say. You know why? Because that's gullibility, gullibility. Gullible tawag doon Okay. Di ba? Ano Sabi ibig nga, sabihin ng gullible, kapatid na Jeriel? o di sa Tagalog tanga, Ano sa ibang salita pa? foolish. Ayun, bakit? Sapagkat lahat ng napapakinggan ay kanilang Wala. pinaniniwalaan. Hindi Foolishness yan nagsisiyasat. The Nagsisiyasat. foolishness yan. We are not going to believe anything you say. We're gonna make certain that it is actually what God is saying. That it is all actually what God inspired. Remember, the scripture, sabi nga ang Biblia, kasi yung pa lang yung sinabi sa atin, ang Biblia ay mga salita ng Diyos. Hindi. Ang Biblia ay mga salita na in-inspire ng Diyos. Yan ang tama. Pag sinabi mo ang Biblia, mga salita ng Diyos, paano yung salita ni Satanas doon? Yeah. Sige nga. Kaya kailangan may critical thinking.
ang mga tao bago tayo sumampalataya. Kaya nga pinamagatan natin itong programa, 1001 Berean Question. Yung mga Bereano, nakinig kay Apostol Pablo. Tuwan-tuwa silang makinig. Pero ano ginawa araw-araw? Binasa yung tanak, tinignan kung yung tinuturo ni Pablo na New Covenant nakabatay ba sa utos ng Diyos sa atin noon? Meron silang mga hindi naintindihan, di ba? Kaya nga ipinako nila yung mismong nagturo nun eh. Minarder nila eh. Hindi nila naintindihan eh. Pero tayo naunawa natin kasi kailangan you need critical thinking like the Bereans. You need to open your mind in order for us to understand what really is being inspired by God. Di ba? Katulad niyan, no, nagamitan tayo ng talata, natakot tayo. Ayoko anyang baka mabura ako, baka di na ako makasama sa kaligtasan kasi pag binura ako sa talaan ng iglesia, mabubura ako sa talaan sa langit eh. O isipin mo yun, natakot ka. Kaya pala kapatid na Erning, mahilig sila sa ghost town. Kasi, Bakit? kasi ghost doctrine yung tinuturo, hindi Ayo, naman totoo eh, di ba? hindi umiiral. Yeah. Hindi umiiral eh. Maaaring pagdating sa Diyos, tama sila, iisa ang Diyos. Tama. Pero ang nangyari, tinadtad ng tuntunin eh. Yeah. Tuntunin. Magpanata kayo nakaluhod. Meron Yeah. dito isang matabang Amerikano, ayaw niyang Oo. lumuhod. Kinol up siya. Ba't di ka Yeah. nakaluhod? Sa bigat kong ito. Sakit tuhod niya eh. yung isa kasama natin gusto na magtinda ng nilir eh. Magbenta na kaya ako nitong Oo, luhuro. Kasi siya lang ang meron nun pag nagpapanatay. Sabi ko, siya lang. ba't meron ka niyan? Yung luhuran na foam. Yeah. Masakit sa tuhod eh. Yeah. Alam niyo, mayroon pa tayong babasahing talata sa Biblia, no? Sige. Ibig kong basahin sa Tagalog ito. Sa Sige. Kawikaan 27, 5 at 6, no? Sa Kawikaan Kawikaan, 27 ha. Proverbs 27, Ito 5, ang 6. tanong. Oh, Ito ang tanong. sige. Henry. Nawala. Nawala ang tanong. Ano tanong natin kapatid na Henry? Nakamute uli. Nakamute siya. Teka. Ano yung pinababasa natin? Kawikaan 27, 27, 5, 6. 5-6. Ano po yan? Anong salin Akala ko Tagalog? si ano, Dito sa yun, tanong ito. ASND. Ayan na rin Nakita yung ba tanong. natin? Sige, Hello, nakita nadidinig niyo na ba ako? Sige, Sige, yan. Naririnig na yan. Nawala uli. Nawala uli. Tagalog sa ASND natin basahin. Yan. ASND. Basahin muna natin bago bumalik si kapatid na Henry. Ano yan? Saan dyan? Sa 5-6. 27-5-6. Palakihan natin Ayan. kapatid dyan. Ayan natin. Yan. Palakihan Ano natin yan? yan. Ayan. Mas mabuti ang pagsaway na hayagan kaysa pag-ibig na hindi ipinapaalam. Ayun. Naku yan. Yung ginagawa natin, hayagang pagsaway ito eh. Mas Bakit? mabuti. Alam natin kasi na may naliligaw ang kapatid natin. Exactly. Diba? Ang sabi, mag-aralan ng isa't isa. Yeah. Mas mabuti yung pagsaway na hayagan sa magitan ng teknolohiyang ito. Kaysa pag-ibig na hindi mo naman ipinapaalam. Ayan. Mahal na mahal daw nila ang pamamahalaan nila. Pag nagkamali na, sinasaway ba ninyo? Hindi naman yung sinasaway. Takot kayo. Tuloy natin sa 6. Ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan. Ayan. Ngunit ang halik ng kaaway Naku. ay hindi maaasahan. Ano Ayan. masasabi mo dyan? Sa Halik ni talatang yan. Judas. Halik ni Judas eh. Di ba? Sabi nga kiss A. Yeah. Sa Diba? maliwanag po yan, ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan. Tayo ang pagturing natin sa kanya kaibigan. Yan. Diba? Kapatid na Eduardo Manalo. Sabihin na natin pangalan mo. Kapatid na Eduardo Manalo. Sige, sabihin mo na yan. Kaibigan ka namin. Mahal ka namin. Marami kang dapat ayusin. Marami ka dapat baguhin. Kinakailangang matuto ka rin sa mga tama ang sinasabi. Imbestigahan mo rin
ito bang sinasabi namin tama? Mm. Ayon ba sa nakasulat? O, tanungin Eh, mo ang sarili mo, tama, bakit ba ako tagapamahalang nagkaganito. pangkalahatan? O, 'di ba, ba't ba ako hindi naman ako pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. Eh, itong mga 'to may punto, O, 'di ba? Walang masama do'n. Sabi nga, mabuti yung pagsaway namin sa iyo ngayon, nahayagan kaming sumasaway sa'yo. Kasi kung magkakasama tayo, you have a clout over us. Totoo Puwede mo yun. kaming puwede mo kaming pahirapan. Ngayon hindi mo kami puwedeng pahirapan, dahil kami ay kumakain sa sarili naming hanapbuhay. Mhm. Hindi dati na ikaw ang aming employer, 'di ba? Yeah. Nangyayari ikaw ang employer, Kaya pagka sinabi mong alisan ng tulong, isang linggo wala kaming kakainin, o 'di ba? Ganyan ka, Ganyan kayong pamilya niyo, ganyan kayo. Naranasan ko 'yan. Nasa Seattle ako. Ako din, Naranasan ko. naranasan ko. Hindi po 'yan ano, pagbibintang. Naranasan ko 'yan, wala pa namang ano, tinanggalan ako ng tulong, 'yan. Mm. So, yung sabi diyan 'no, ah, mas mabuti pagsaway na hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi pinapaalam. Hindi naman pinapaalam sa'yo, Actually, hindi pag-ibig yung hindi pinapaalam sa'yo, buwisit ka raw, Yeah, at Di saka ba? hindi lang yan, Di ba? ito pa, yung Oh, kasamahan niya doon sa sentral, ang mhm, nangyayari, ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan. Ibig sabihin, mhm. may pakinabang ka do'n. Aha, ngunit Ngunit ang ang ayan, halik ng kaaway ay hindi maaasahan. Teka ayan, muna, teka muna. Sa tingin mo lahat ng kasama mo diyan ay kaibigan mo? Meron diyang kunyari kaibigan mo pero ang totoo lihim na kaaway mo, eh. mhm, Bakit? Kaya lang siguro sumisilong diyan dahil nakikinabang sa'yo. Baka 'yan, hinahalik-halikan ka pa niyan. 'Di ba 'yan, parang parang ang Kristo, 'di ba? Bagamat mhm, alam ng Kristo na ang sabi nga niya, gawin mong madali ang iniisip mo. 'Yun mhm, ay nasakyan na ni Satanas ang isip nitong si Judas Iscariote. Kaya sabi ng Kristo, 'yan, palibhasa ayon sa Biblia nababasa ng Kristo yung isip ng tao dahil sa siya'y pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan para mabasa ang isip ng tao, 'di ho ba? 'yan. Sabi niya, gawin mo bilisan mo, gawin mo yung nasa isip mo. Kaya halik ni Judas. Meron Ito bang, kapatid Erning, mm, pagka binasa mo yung 7, mm. ito para sa mga ministro. Yung mga Sige, ministro, tignan niyo, pakinggan niyo 'to, itong sinasabi ng mm, Biblia, kahit pulot ay tinatanggihan ng taong busog, totoo yun. ngunit Busog sa ka na, taong gutom, 'pag gutom oh, ka, kahit oh, pagkaing mapait, matamis para sa'yo, para sa oh, kanya. Kita mo, ano ang pangkokontrol sa inyo? Patitirahin ka, hindi mo bahay. yeah, Bibigyan ka ng tulong o ng sweldo, sapat lang, hihingi pa yung kaya abuloy mo pa ng Huwebes Linggo yung galing diyan sa maliit na tulong mo. So mm, ibabalik mo dahil sa pananampalataya mo. So hindi ka busog. Kaya hindi mo matanggihan, sabi nga, yung mapapait na sinasabi sa iyo. Yung mapapait na ginagawa sa atin, hindi natin bakit? matanggihan. Oo, Oo, gut nagiging matamis para sa atin yun. Bakit? Gutom tayo, gutom ka. Yan tayo yan. Oo, Brother, critical thinking. Yan po ang ginagawa ng mga kulto. Para makontrol ka, sapat lang ang ibibigay sa'yo. Alam mo, nangyari yan sa Germany noong inilagay na kapatid na Erning doon sa hmm, tinatawag na concentration camp yung mga Hudyo. Ang una ginawa sila ghetto, pero oh, controlled ang pagkain na pumapasok, yeah, controlled. Kaya sila-sila nag-aaway-away. Kita mo? Sila-sila nagsusumbungan. Hmm. Kaya pag pinag-aralan mo yung mga kasaysayan, isa sa mga weapon yan, gutumin mo ang tao. Huwag mo masyadong oo, turuan, 'di aasa ba? sa'yo, kokontrolin mo yun, Pag umasa sa'yo kahit mapait ang sabihin mo, mapait ang gawin mo, tatanggapin tama niya pa yun. rin 'yan. Oo, Oo, pastanganin mo nanay mo, "Tama 'yan bossing, tama tama." ka rin, oo. Tama pa rin 'yan. Bakit? Sa iyo kami tumatanggap ng tulong, eh, Oo, ayun 'yun, 'di kaya ba? kahit Kaya ito mapait, para sa mga matamis. ministro yung 7, para sa'kin, kapatid na Erning, yung mga Oo, ministro ng Iglesia ni Cristo, 100% kami. Hindi natin pinag-uusapan dito yung sikmura ninyo, okey? Yung
sapat lang sa inyo yung ano eh. Actually, hindi kayo mabubuhay eh. Marami dyan eh. Kaya nandyan, ayaw lumabas yung tumanda na, kapatid na Erning eh. Ayaw Dahil na. hindi mabubuhay paglabas eh. Sipin mo, 50, 50 years old ka na. Ano pang alam mong trabaho? Wala na. Na. Huli na, di ba? 60 years old ka na. Dito na lang ako hanggang sa mamatay. Kaya yung mga nakakausap natin eh, ano sinasabi? Yun. Wala naman kaming pupuntahan eh. Wala na silang Kaya ano sabi makawawalan. natin, payo natin, o sige, dyan na kayo, para kayo naman ay mabuhay, pero ang taglayin yung pananampalataya, yung sinasabi talaga ng Biblia. Ayan. Yeah. Kung no choice na sila eh. Yeah. Mhm. Anyway, itong ating, mayroon yatang sasabihin si Ka-Henry. Ka-Henry, pwede Ayan. ng Kapatid Henry, ano yung sinasabi mo kanina? Meron pa bang mga leader ng babasahin. kulto kung ano nangyari dyan? Kasi ngayon, kapatid na Erning, yung Mm. mga leader ng kulto na yan, ano, nakakulong yung iba. Kaya maaari ikaw ngayon na pinagbibintangan nila, Brother Eduardo, no? Pinagbibintangan kanila na ikaw ay cult leader. Mm. Pakinggan mo rin. Baka nga eh, di ba? Baka nga nauuwi ka dun eh. Di ba? Ngayon, ang lahat ng mapapait na nangyari dun sa mga cult leader na yan. Baka Ayaw naming mapahamak. mangyari sa iyo. Oo, ayaw namin yan. Kaya kami bilang mga kasama mo dati, magsisisigaw kami, no? Para sa doctrine. Kasi ang ginigiba ng Diyos, brother, tandaan mo to ha, yung nakasulat. Siguro basahin uli natin yung kapatid na Erning. Yeah, yeah. Anong talata ba natin mababasa yung ang templo ng Diyos? Ayan, di ba? Unang Korinto 3:16. Ayan. Sige, basahin 17. uli natin yan. Sa Kasi ay, yeah. Unang Korinto, ano ba yun? 3:16, 17. Ayan. Mm. Yan, tres. Yan. Basahin natin yan maganda kasing basahin niya sa Amplified. Amplified. Oo, Amplified. sa Amplified. In-amplified talaga yan. Pinaliwanag ng gusto yan eh. Para makita mo, brother, no? Kung ano yung sinasabi ng Diyos mismo eh. Kasi ito, hindi mo naman kasi binabasa to, tsaka hindi namin to nabasa nung mga ministro pa kami dyan na kasama mo eh. Hindi. Ha? Hindi Ayan. nabasa. Tres, ito po. Saan na ba yun? Tres, 16. ayun. Do you not know and understand? Lakihan natin. Ayun. Do you not know and understand that you, that church, yung iglesia, at the temple of God? Kaya yung mga iglesia yan, yung mga ecclesia, Ecclesia. yan yung mga tao, no? Kaya yan ang templo ng mga templo ng Diyos. And that the Spirit of God dwells permanently in you do sa mga templo. Oh. Collectively and individually. If anyone, ito babala ng Diyos, kapatid na Eduardo, lalo na sa iyo. If anyone destroys the temple of God, paano nadi-destroy? Ayan po, kapatid na Eduardo. Ayan. Corrupting it with false Corrupting doctrine. it with false doctrine. Kinukurap mo ng false doctrine eh. Talaan. Wala niyan. Wala kang karapatang magtala sa lupa para matala sa langit. Pero yan ang itinuturo mo. Okay? God will destroy the destroyer. Ayan. Doon na lang tayo. God will destroy the destroyer. Gusto mo pang ituloy, pwede mo pa rin ituloy yan. Yeah. Pero i-destroy niya. Yan ang nangyari sa inyong sambahayan. Bakit na-destroy kayo? Kasi yung iyong sariling ama nagturo ng tungkol dyan sa talaang hindi naman existido. Pinapaniwala nyo sa mali. At kami, sa simula noong naging tagamalang pangkalahatan siya, doon in-introduce yung salitang tagapamalang pangkalahatan. O, di ba? O, dati ang tawag nga kay kapatid na Felix Manalo eh. Ano yun? Sugo. Tanda. Yun ang tawag sa kanya ng mga lolo't lola ko eh. Si Tanda. Ang sugo. Hindi siya tinawag yung tagapamalang pangkalahatan. Ikaw nagpatawag. Nakorap yung doktrina. Ngayon, meron pang isa. Ito pa gusto naming ipaalala sa iyo. Santiago. Sa Santiago, sa 3:1. Di ba? Ayan, palaki natin. Not many of you should become teachers serving in an official teaching capacity. Nandun ka sa official teaching capacity, kapatid na Eduardo. My brothers and sisters, for you know that we who are teachers will be judged by a higher standard because we have assumed greater accountability and more condemnation. Paulit-ulitin natin yan. If we teach incorrectly, yan ang pag-ibig namin sa iyo, brother. Kaya kami naririto, pinupuna ka.
yung mga members ng Iglesia ni Cristo, huwag kayong maggalit pag pinupuno namin yung tagapamahalang pangkalahatan ninyo. Una, huwag niyo siyang tawaging tagapamahalang pangkalahatan. Hindi siya ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, kundi ang Kristo. Kaya tawagin natin ang Panginoong Yahusya, tagapamahalang pangkalahatan. At kung gusto natin na tayo sa pananalangin, maugnay tayo sa Diyos, sabihin natin, Ama, iugnay mo po kami sa isip, sa diwa ng Kristo. Oh, kasi pag sinabing, iugnay mo po kami sa isip at diwa ng pamamahala mo, ang tinutukoy nyo yung tagamahalang pangkalahatan eh. Oo, tama, tama. Di ba? So mali. Kailangan iugnay tayo sa isip at diwa ng Panginoong Yahusya. Bakit? Para tayo maugnay sa Diyos. Ayun. Kaya itong mga talatang ito na amin pong binasa, kapatid na Eduardo, at mga ministro, hindi tayo magkakaaway. Sabi nga, tayo po ay, we could be, opponent, but we are not enemies. Opponent, when it comes to doctrinal things. Yung pagkakaintindi nyo, naintindihan din namin dati yan, pero mas lumiwanag ngayon. Kaya, teka muna mga brother. Kasi noon hindi namin masabi to eh. Teka Oo. muna po, medyo mali yung sinasabi nyo. Hindi, sasabihin mo eh. Alam mo, ano ba tanong mo? Baka gaganunin mo kami, di ba? Sa kapulungan ng marami. Ano tanong mo? Nung magtanong, alam mo kakatanga, Oo, isipin mo ginawa yan. mo kami tanga, di ba? Yun ang gagawin mo. So, dahil doon, wala nang magtatanong. Takot na eh. Yeah. Yun ang Control, tinatawag na cultish group. Ayan. control. Cultish mentality. Kapatid na Erning, kapatid na Henry, nandiyan ka pa ba yung sinasabi mong tanong? Nasa na? Mm. Nawala eh. Medyo, alam mo, baka ano na rin eh. Yung inisip mo ngayon, biglang nawawala in second. Nawawala minsan niya. Anyway, kapatid na Jeriel, tayo ay nagpapasalamat na muli, no? Sa Mhm. ating mga kapatid, mga taga-subaybay po natin. At huwag tayong magsawa sapagkat dito ho, open tayo rito. Di ba? Yes. Real talk tayo rito. Real talk, yung totoong pag-uusapan natin dito. Yeah. Hindi tayo magtatakipan po rito, mga kapatid. Kaya yung aming ginawang ito ay hindi para insultuhin, saktan ng damdamin ninyo na mga tagapakinig na nasa panig ng dati namin kinaanibang relihiyon na diyan kami mga ministro, kundi ang katotohanan po. Maaring masakit sa pandinig, pero pag niyakap po natin, ang sabi nga, truth is like a surgery, it hurts, but it heals. Yeah. Di ba? Masakit sabi nga ng kami ang ginagawa namin parang yung babaeng Samaritanang lagi niyong Oo, itinuturo di ba? pasakali. Could it be the right thing? Oo, Di ba? So what does it mean? It's worth investigating. correct. Investigate it. Tingnan nyo, could it be? Yung ba ang Kristo? Tingnan nyo. Kaya noong pumunta sila, nakapakinig, yun nga, yun nga. Di ba? Sumasampalataya Sumampalataya. kami. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi sa Oo, narinig din namin eh. rinig Di namin. ba? Yan din po kami. Could it be the right thing to do? Di ba? Kaya mahalaga po na mag-aral tayo sa mag-aralan tayo sa isa't isa. Pag mali naman kami, inaamin namin ni kapatid Oh, Ernie. yeah. Kaya nung nakaraan, sabi ko sa pagsamba, yata kapatid Ernie na ang Kristo nagtuturo sa pamamagitan lamang ng parabola. Hindi po. Mm. Malimit parabola pag nagtuturo. Malimit yun, gano'n. Pero hindi lagi. Meron naman siyang Oh, straight talk direct. na direct na pagtuturo. Sa makatwid, yan po kami, pagka medyo mali, we have to admit, tao Correct. tayo. We are not all knowing eh. Di ba? Correct. Yeah. Hindi namin alam lahat. We could be wrong. We could Kaya be kung tayo may nagkakamali, humihingi tayo ng pasensya. pasensya. Sapagkat, Oo. hindi naman po kami perpekto, no? Yeah. Bueno, kapatid na Jeriel, anong Mhm. masasabi pa natin? Kaya nga nung nakaraan ito nga, bago tayo magsalita, merong sa ating nakapag-usap, nagbasa ng talata, di ba? Sinabi niya, tinanggap natin yung talata na ang sabi niya, itong talatang ito po, tumutukoy ito sa iisang tao, sa lalaki, at siya po ay nag-iisa lamang. Kasi nakalagay po dyan, he. Di ba? Pinaliwanag natin. Correct. Yung sa kanya, could it be right ba ako? Nung sinabi natin, hindi yung he dyan, he who endures. Hindi yan tumutukoy sa isa. Di ba? Tumutukoy yan sa maraming tao. Pero yung mga nag-endure doon, yun ang bibigyan ng otoridad. Hindi rin tumutukoy yun sa lalaki. Hindi nagbibigay Oo. ng yun, Pangkalahatan yun. ng gender, pangkalahatan yun. So, yun ang ating take doon. Kaya,
nagbibigay kayo sa amin ng talata, nag nag nagsasabi kami sa inyo itong pagkakaintindi namin Yung diyan, feedback natin, yan. o yung feedback namin. Ngayon, kung yan ay mali, o edi keep what you believe. If you believe that way, you keep it. At least you know I am not going to accept that because I have already explained it to you. 'Di ba? Gano'n tayo. O bueno, tayo po ay nagpapasalamat na muli at tayo mananalangin. Ama naming Yahuwah, salamat po ng marami sa iyo sapagkat patuloy kang nagtuturo sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na patuloy pa kaming matuto ng iyong mga kalooban. Ipadala sa amin ang Espiritu Santo para ang aming pong maibahagi, yung gusto mo na ibahagi sa tao. At ang mga taong nakikinig, sana po magsiyasat. Huwag basta maniniwala sa aming naging pananampalataya. Kundi dapat buksan ang isip, basahin ang iyong kasulatan katulad ng mga taga-Berea bago sampalatayanan. Yan ang nais mo sa lahat ng taong nakikinig sa iyong mga salita. Nakikinig sa sino mang nangangaral. Kanilang pakinggang mainam o sisaing mabuti bago sampalatayanan at tiyakin kung ito nga ang iyong kalooban. Ama, sumasampalataya kami na sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ikaw ang aming patnubay. Salamat po sa mga paglalakbay namin. Iningatan mo kami, pinasapit mo kami ng payapa sa aming mga patutunguhan at para patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, Good bye-bye po. O sige. night, Henry.